Welcome po sa ating channel. May panibagong balita po tayong gagawa ng reaction video. Ang isa po sa ating gagawin ng reaction video, ang title po nito, Breaking News, 17 Pinoy OFW na aresto at nakakulong sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng political rally suporta kay FPRRD. Maaari silang makulong ng 3 taon at magmumulta ng 10,000 to 50,000 riyal bawat Pinoy detainee. Grabe! Grabe po to, no? Simulan na po natin to, pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Sa Qatar, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Doha, ang kabisera po ng naturang bansa, na may mga Pilipino na inaresto doon dahil sa umunoy hindi otorisadong political demonstrations. Sa panayam kanina, kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, umabot sa 17 Pinoy ang naaresto sa Qatar. Pero sa Qatar, anything, kahit na hindi naman Qatar pinag-usapan, in this case, natin pinag-usapan yung impeachment, no? I'm sorry, pagpapadala kay President Dahig, no? Nandun, na-aresto. So we are going to monitor and report to you. Dami ko for may disikote. Yan lang nga po bang sinasabi natin, di ba? Dapat po kasi tayo po ay nag-iisip po ng mabuti bago tayo gagawa ng mga ganyang bagay, lalo na po at wala po tayo sa sarili nating bansa. Tandaan niyo po yan. Siyempre po hindi po ito tolerate ng Qatar ang ganyang pong demonstration o yung ganyang pong mga rally-rally dahil siyempre po may sarili po silang batas. At yung sa akin po, no, sa mga kababayan po nating OFW, kaya po kayo nagpunta dyan sa mga bansang pinuntahan nyo ay para po kayo po ay maghanap buhay. Para po mabuhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Sana po nag-iisip po tayo ng mabuti bago tayo gagawa ng ganito. Kasi po tignan nyo imbis na kayo ay naghahanap buhay at wala kayong mga problema dyan sa mga bansang pinuntahan nyo, particularly sa Qatar. Ayan na nga po ang nangyari, no? 17 pong Pilipino OFW po ang nakulong dahil po sa paggagawa po ng rally, no? Dahil po kay Digong. Ayan na nga po sinasabi natin, no? At yun nga po, talagang nakakainis ng ganito kasi po kawawa po yung mga pamilya po nila sa Pilipinas. Real talk po yan, imbis na sila po ay makakapag-provide sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas dahil nga sila ay nasa Qatar. Ngayon po ay magiging burden sila lalo kasi nga makukulong sila o makulong sila. Diba po, 3 taon silang makukulong at may multa pa ng hanggang 50,000 riyal. Diba po, kung sila po ay naghanap buhay na lang at yun naman po dapat ang ginagawa nila dyan sa Qatar, ay di sana po ay may maganda pa silang ambag sa kanilang pamilya. Ang ngayon po ito po, no, gagawa na naman po ng paraan ang gobyerno. Siyempre tutulungan po yan ng gobyerno natin kahit pa po against yan sa government yung kanilang ginagawa. Kasi nga po OFW sila di ba po? Kaya ayan po yung sinasabi natin na dapat bago kayo gagawa ng ganyang mga aksyon ay mag-isip po kayo mabuti. Dapat mas iniisip nyo po yung inyong mga pamilya. Ang tinig ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nakikipag-ugnayan na ang embahada sa mga lokal na otoridad doon para sa pagkakaloob ng kinakailangang tulong sa mga nasabi. Diba? Pagkakalooban pa sila ng tulong ng gobyerno natin kung paano sila makakalaya malamang, diba? Gagawa ng paraan ng gobyerno yan Diba? Ganun po no? Kumbaga kahit po against sila o against yung ginagawa nila sa gobyerno, tutulungan pa rin talaga sila. No choice po ang gobyerno. Di ba po? Napaka-ironic po niyan. Kaya sa mga kababayan po natin na nagbabalak pa po, no, ng mga OFW na nagbabalak pa po ng gagawa po ng mga rally-rally sa ibang bansa, naku, mag-isip po kayo. At sana po dumulog muna kayo sa mga gobyerno ng mga bansang kinaroroonan nyo. Dahil hindi po basta-basta yan, may sarili po silang rules sa kanilang mga bansa, lalo po sa Middle East. Sobrang higpit po dyan. Kaya nakakalungkot po to na nakakainis, no, itong balitang to. Pilipino. Lipat po tayo dito, no? Baka sabihin po kasi nila na fake news po yan, yung ating pong in-announce na yan. No to fake news po tayo dito sa channel natin. Alam nyo na po yan, mulat sa pool. Ito po, ang apela
no, umapela po itong si Harry Roque patungkol nga dun po sa mga OFW na siyempre mga pro Duterte na nakulong o hinuli ng Qatar. Pakinggan po natin sasabihin ito ni Harry Roque. Appealing to the Qatari authorities, the state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. Hindi kasi pwede yung gano'n. Tapos binanggit pa niya, di ba? Good friend daw ni Digong, yung ano ng Qatar. Hindi naman po ubra kasi yung gano'n. Kahit mag-best friend pa sila, meron pong batas ang Qatar na nilabag po ng mga pro-Duterte OFW sa Qatar. Kaya po sila hinuli. Tandaan nyo po yan, no? Matatalino po kayo dito sa channel ko. Alam ko po yan, no? Hindi na po kailangan i-memorize yan. Meron po silang nalabag na batas. Di ba po, nag-rally sila ron nang wala sigurong pahintulot na hindi po yun inaalaw ng Qatar. Kaya sila nakulong. At ngayon, imbis na yung sabi nga nila, yung mamayang tatalakayin din natin tungkol sa zero remittance na sinasabi nila, imbis ngayon na zero remittance ay talagang kulong pa sila. Di ba? Tandaan nyo yan, no? Imbis na nag-aambag sila sa buhay ng mga anak-anak nila na iniwan nila o sa pamilya nila na iniwan nila sa Pilipinas, ngayon po ay mas pasakit pa sila. Pasakit pa sila sa kanilang pamilya. Kasi nakulong sila dahil sa ginawa nilang katarantaduhan na to. Real talk po yan, no? Katarantaduhan po kasi yan kasi po hindi po sila legal na gumawa ng mga bagay na yan sa bansang kinaroroonan nila. Di ba po? Imbis na naghahanap buhay na lang sila para sa pamilya nila, may panahon po sila magaganyan. Hindi naman sila matutulungan ni Duterte. Mismong si Duterte nakakulong din sa ICC. Di ba po, gamitin nyo po sana yung utak nyo, unahin nyo muna yung mga pamilya nyo. Real talk po yan. They love the president and they cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. No? Hindi nga pwede yun eh. Kahit sabi ko nga, di ba, kahit magkapatid pa sila ng leader ng Qatar, ay may nalabag na batas itong ating mga OFW na mga pro-Duterte dyan sa Qatar. Kaya po sila hinuli. O ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Ganyan lang. Di ba? O Harry Roque, anong gagawin nyo? Makikiusap lang kayong ganyan. Pero hindi naman kayo kasi yung nasa gobyerno eh. Paano gagawin nyo? O paano na yung mga pamilya nila? Di ba? 17 yang nakulong na pwedeng makulong ng hanggang 3 taon. At 50,000 real lang kanilang babayaran bilang danyos. Saan sila kukuha? Sa kamay ng Diyos. Sa kaninong kamay ng Diyos sila kukuha ng 50,000 real at pang ano nila dyan sa kaso nila sa Qatar. Di ba po, nang dahil sa ganyan-ganyan nyo, ayan, hindi naman nyo matutulungan yung mga OFW na yan eh. Kaya po no, sa mga iba pa pong pro Duterte, sana po naging matalino po tayo. Kaysa unahin nyo po yung mga ganyan mga bagay, dapat unahin nyo muna yung pamilya nyo. Kung bakit kayo nakarating o bakit kayo nandiyan dyan sa mga bansang pinuntahan nyo, ay para maghanap buhay, magtrabaho. Di ba po? Para umunlad ang mga buhay ng inyong mga pamilya. Hindi para mag-demonstrate o mag-rally. Para lang masabi nyo na loyal kayo sa poong digong nyo. Real talk po tayo dito, no? Nakakalungkot po kasi kawawa po yung mga pamilya nila sa Pilipinas. So we have a common history of being colonized by the West, and I hope you do understand why the Filipinos love President Duterte. Tignan mo, di ba, meron pa konsensya, no, parehas daw tayo ng sitwasyon ng Pilipinas sa kanyang Qatar na kinolonize daw ng Western, ano. Grabe, no, kahit anong ngak-ngak mo dyan, Harry Roque, walang mangyayari, kulong na nga sila eh. Ang magandang gawin nyo dyan ay palayain nyo sila doon, no? Piyansahan nyo sila kung anong gawin nyo. Total, kayo naman yung dahilan kung bakit nakulong yung mga yan eh. Di ba? Nagprotesta sila ron eh, nagrally sila ron sa Qatar eh, para kay Digong eh. O ngayon, anong gagawin nyo sa mga pamilya ng mga yan? Di ba? Paano na? So again, it is an appeal to our friends in Qatar. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President Rodrigo Roa Duterte. Wala silang pakialam sa kung anong nangyayari sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan kasi dyan, lumabag sa batas yung mga pro-Duterte OFW sa Qatar. Kaya sila hinuli at kinulong. Real talk yan. Ganun ang nangyari. Kahit anong pakiusap mo dyan, ay hindi po talaga eh. Meron silang nilabag na batas.
appealing to the... Ayun po, nalipat po tayo dito. Ano bang masasabi ng palasyo nang dahil po dito sa kaganapan na to sa nangyari po sa Qatar? Ito po, pakinggan po natin. Palasyo nagbigay ng pahayag ukol sa mga Pilipinong nakadetene sa Qatar dahil sa political demonstration. Pakinggan natin at panoorin. Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din po lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. Diba? Nakita nyo, diba yung ginawa ng ating gobyerno? No choice sila. Kailangan pa rin nilang tulungan yung mga anti-government na mga pro-Duterte na yan. Yung ginawa doon sa Qatar dahil nga sila nakulong dahil sa pagde-demonstrate doon. Yun po yung kanilang ginawa doon diba? Kaya mahirap po na kung iisipin nyo, napaka-ironic. Diba? Nagwewelga sila doon, gumagawa sila ng mga rally doon. Tapos ngayon, nakulong sila, ang gobyerno natin, kailangan pa rin silang tulungan. Ganun po katindi. Di ba po? Kumbaga, ikaw ay kinakagat ka na, sinasapak-sapak ka na ng mga yan. Pero sa bandang huli, kailangan mo pa rin tulungan kasi no choice ka. Kasi gobyerno ka di ba? Kaya palakpakan po natin ang ating PBBM government po ngayon. Dahil, di ba po, nakikita nyo naman na ginagawa pa rin po nilang kanilang trabaho. Kahit po may ganito ng sirkumstansya. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So, hindi naman po sila pababayaan na makulong, ma'am? Ay, hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Di ba? Nakita niyo yon at narinig niyo yung sinabi ni Madam Claire, kailangan pa rin silang tulungan. Kumbaga, kung tutuusin kung sana nga mas magandang ibigay na lang yung tulong na yan doon sa mas nangangailangan. Real talkan tayo dito, ibigay na lang yung mga tulong na yan doon sa mas nangangailangan. Kumbaga, naging pa sila, istorbo pa tong mga to. Diba? Pero no choice po kasi ang ating gobyerno, kailangan silang tulungan. Diba? Napaka-ironic. Tapos ngayon, anong gagawin ngayon ng kampo ng Duterte? Diba? Ngangak lang sila ng ngangak-ngak, makikiusap doon sa gobyerno ng Qatar, wala naman silang power. Diba po? Paano na yung mga pamilya ng mga OFW na yan na nakulong? Diba? Paano yung mga remittance na dapat ay natanggap nila? Diba po? Ibibigay pa doon sa gobyerno ng Qatar yung 50,000 real imbis na ipadala sa kanilang mga pamilya. Di ba po? Kaya po yung mga pro-Duterte, na lalo po mga OFW, huwag nyo pong sayangin ang pagkakataon nyo na nandyan kayo sa abroad, dyan sa mga bansang pinuntahan nyo. Huwag nyong sayangin ang pagkakataon nang dahil lang sa pagsuporta dyan kay Digong. Di ba po? Wala naman po kasi silang maitutulong sa mga buhay-buhay nyo Kahit magngak-ngak kayo dyan, kahit saan man kayong lugar, wala silang maitutulong sa buhay nyo. Kung kayo makulong, wala na. Paano na yung pamilya nyo? Kung kayo, kumapano kayo, wala na. Di ba po? Yung suporta sa mga ganyan, pwede namang isuporta yan nang hindi maapektuhan ang buhay ng mga pamilya nyo. Maging matalino po sana kayo, Kasi hindi na po tama ang ginagawa ng mga karamihan na mga pro-Duterte, lalo po yung mga OFW. Sayang po yung mga opportunity nyo na pinunta nyo dyan sa abroad. Napakahirap pong mag-apply. Maraming gusto pong mag-abroad ang hindi natatanggap at hindi qualified. Kayo, nandiyan na kayo. Dapat samantalahin nyo yung pagkakataon na kayo ay magtrabaho para makaipon kayo at magpadala kayo sa inyong mga pamilya. Yun nga ang dahilan kung bakit kayo nag-abroad Diba? Tapos ngayon tingnan nyo, yung gobyerno ngayon, kahit na tinutuligsan nyo sila, kailangan pa rin kayong i-rescue. Diba? Napaka-ironic, kaya grabe po ang ating gobyerno Palakpakan po natin dahil kahit ano pong batiko sa kanila, lalo po kay PBBM, ginagawa pa rin po ang trabaho sa buong mamamayang Pilipino. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tulungan po yan ng administrasyon. Opo. Follow up lang, ma'am, yung ibang mga Filipinos na nagrarally pa rin,
para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami ng mga umattend. I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganitong mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po natin mapipigilan yan. Yes. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yun. Tama. Hindi po natin to pipigilan. Lipat po tayo dito sa isa susunod dating gagawin ng reaction video. Ito po anong title po nito, ilang OFW tutol sa panawagan ng ilang Pinoy sa ibang bansa kaugnay ng zero remittance. Ito na nga po sinasabi natin, hindi po lahat o majority po talaga ng mga OFW ay matatalino at nag-iisip ng mabuti. At wala po silang pakialam o hindi po sila kumbaga sumasang-ayon sa zero remittance kasi nag-iisip po sila eh. Di ba po? Gusto nilang magpadala sa kanilang mga pamilya kaya po sila naging OFW. Pakinggan po natin to para maunawaan po ng iba pong talagang sumusunod po sa mga pagrarally dyan ng mga pro-Duterte, lalo po yung mga OFW. Hindi mapigilang malungkot ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa pakikisa ng ilang mga Pinoy sa abroad sa panawagang zero remittance bilang suporta yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala kung may ilan naman na approve, marami rin ang mas inuna ang kapakanan ng kanilang pamilya kumpara sa politika. Ang detalye sa balitang pambansa ni Divina De La Torre ng IBC 13. Mismong ilan sa mga kababayan nating overseas Filipino workers ang hindi sang-ayon sa panawagan ng ilang mga Pinoy sa ibang bansa tungkol sa zero remittance o huwag daw muna magpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang panawagang yan, ideya ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi raw ng pagtutol nila sa pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Pero ang 10 taon ng sima na si Michael, tutol sa ideya. Napakahalaga raw kasi para sa kanyang asawa at anak na hindi maputol o maantala ang kanyang ipinapadalang sustento. Palakpakan natin tong si brother dahil siya po ay nag-iisip ng mabuti at mas iniisip niya ang kanyang pamilya kaysa sumunod sa mga pro Duterte na to na para lang masabi nilang meron silang matinding suporta sa kanilang Panginoong Digong ay gagawin po nila yung zero remittance na yan. Pakinggan po natin sasabihin niya. Kaya ka po nagtatrabaho sa ibang bansa, pamilyado ka. So, kahit naman siguro hindi pamilyado dahil ka po nagtatrabaho sa ibang bansa para po may tustos sa pamilya mo. Diba, napakalino po nung sinabi niya, Kaya ka nag-abroad, kaya ka naging OFW para may itustos sa iyong pamilya. Kung wala kang pamilya ka sa sarili mo, diba, kaya ka nga nag-OFW, kaya ka dumaan sa butas ng karayom, ng interview, ng exam, ng medical at lahat-lahat na nagkanda utang-utang ka pa para lang makarating dyan sa bansang kinaroroonan mo ngayon, diba? Kaya ka naging OFW. Kaya dapat mag-isip kayong mabuti. Wag po kayong basta-basta magpapadala sa mga pro-Duterte na gantong ginagawa. Na para lang makasuporta kay Duterte gagawin yung mga bagay na yan na kahit na maisaalang-alang na nila ang kanilang pamilya ay gagawin pa rin nila yan. Tutusin po ito real talking ko po kayo hindi naman po maapektuhan ang gobyerno o ang ekonomiya ng bansa kung ngayon po yung petsa na kahit isang linggo pa yan na hindi kayo magpadala ay hindi po maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Dahil kung yung 1 week na yan na hindi kayo magpapadala tapos sa next week magpapadala na kayo, ganun din. Diba? Niloko nyo lang yung sarili nyo, ginawa nyo lang tanga yung sarili nyo na hindi kayo magpadala. Real talk lang po yan, Pwede pa siguro kung kayo ay hindi magpapadala siguro ng 1 buwan. O 2 buwan ng zero remittance talaga. Yun maaari, pwedeng maapektuhan ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pero kung 1 week lang, tapos next week magpapadala na ulit kayo ng pera, ay niloloko nyo na yung sarili nyo. Hinayaan nyo pang mahirapan yung mga pamilya nyo sa Pilipinas na wala silang makain, wala silang pambayad ng mga bills nila. Dahil lang gusto nyong sumunod sa zero remittance na yan ng 1 linggo. Di ba po? Ganun lang yan Hindi po patalinuhan to. Common sense lang po ang gagamitin natin dito.
Sabi naman ni Dane na 2 taon ng admin assistant sa isang healthcare company sa Amerika, mas kinakailangang unahin ang kapakanan ng pamilya kaysa sa ganitong issue sa politika. Ang magsasuffer, di ba, syempre yung mga padadalan yung mga nakakatanggap ng remittance. Kailangan unahin mo muna yung pangangailangan nila. Di ba po ang tatalino ng mga nagsalita po na to na OFW, no? At iniisip po nila yung pamilya nila. Kasi wala naman po talaga silang mapapala eh. Actually, yung mga nagrarally po dyan sa labas, no, yung mga pro-Duterte, karamihan dyan tambay. Isipin nyo yun, di ba, sa dami-dami ng mga nagrarally sa labas, di ba po, karamihan dyan majority tambay. Isipin nyo po, no, kung may mga hanap buhay yung mga yan, real talk tayo, real talk lang ha, kung may mga hanap buhay yung mga yan, hindi po yan basta magrarally sa labas. Mas iisipin po nila na maghanap buhay sila para may ipakain sila sa kanilang mga pamilya. Di ba po? At yun nga po, nung sinasabi ko kanina pa, huwag yung sayangin yung mga pagkakataon nyo kung bakit kayo nasa abroad. Kaya kayo nandyan para maghanap buhay para sa pamilya nyo. Hindi para sumunod lang o para masabi lang na kayo ay solid kay Digong. Eh sila naman, wala naman silang pakialam sa inyo pag nakulong kayo, pag wala na makain yung mga pamilya nyo. Wala silang pakialam sa inyo, hindi naman kayo padadala ng pera ni Digong eh. Real talk po yan. Magbabayad po ba ng bills si Digong sa mga pamilya nyo? Well, ito nga sinasabi rin nila at totoo rin naman, may kanya-kanya tayong karapatan na gustong gawin sa buhay. Pero kung trip nyo talaga yan, di ba? Yung pamilya nyo yung magsasuffer, hindi naman pamilya ng mga matatalinong OFW na kaya sila naghahanap buhay dyan eh. Para sa pamilya nila, ginagawa nila maghanap buhay at hindi nila ginagawa yung kalokohang zero remittance na yan. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung isang linggong hindi kayo magpadala, hindi maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas dyan. Ikinalungkot naman ni OFW Portal List Representative Marisa Magsino ang pakikiisa ng ilang OFW sa panawagang zero remittance. Nalulungkot tayo dahil siyempre I understand yung concerns of our kababayan regarding yung mga recent political developments natin. Ino-acknowledge natin yung sentiments nila, pero kinakailangan pa rin i-prioritize nila ang kanilang family welfare. Tama! Naniniwala rin si Magsino na mayroong tamang lugar at pagkakataon para sa mga OFW na ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mga pinaniniwalaan at hindi ang tuluyang pagtanggal ng remittance support para sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Diba, ang pinahihirapan nyo lang dito, yung mga pamilya nyo. Hindi naman mararamdaman ng gobyernong PBBM yan eh, yung pag zero remittance nyo ng isang linggo eh. Diba, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung siguro isa, 2 buwan, 3 buwan kayo mag zero remittance, yun pa siguro, medyo mararamdaman niya ng ekonomiya ng bansa. Pero kung isang linggo lang hindi kayo magpapadala, eh paano na kung due date na po ng mga bayarin na mga kamag-anak o mga pamilya nyo sa Pilipinas? Mapiperwisyo sila. Hindi na rin sila kakain? Ganon din po ba yun? Paano na yung mga mag-aaral, yung mga anak nyo? Hindi na sila papasok sa school? Wala silang mga baon? Wala na silang pang-matrikula? Kung ano mang perang gagastusin nila sa kanilang mga buhay-buhay? Ganon na po ba yun? Yung Duterte administration o yung sinusuportahan nyo si Duterte, kahit anong gawin nyo, kahit mapahamak pa kayo, ay wala silang pakialam sa inyo. Wala silang magagawa. Maging matalino po kayo, no? Sinasalba ko na po kayo. O yung mga solid pro Duterte na gagawin ng lahat. Masabi lang na masuportahan itong kanilang si Digong. Sinasalba ko po kayo dahil mag-isip po kayo mabuti, maging matalino kayo. Huwag kayong maging bulag, pipit, bingi para lang masabing solid kayo sa inyong pinapanginoon. Kasi po, dapat po tayo po ay nagtutulungan tayo po mga Pilipino, no? At huwag po kayong masisilaw sa mga ganyan. Unang-una, kaya kayo nasa abroad para sa pamilya nyo, hindi para kay Duterte. Mula sa IBC News, Divina De La Torre para sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang ilang ekonomista na hindi gaanong makaapekto sa bansa ang sinusulong na zero remittance week ng ilang OFWs. May balitang pambansa si Cristel Delfin ng IBC 13. Di ba po, kasasabi ko lang sa inyo, no? Yung pala, mayroon din palang sinabi dito na hindi nga maapektuhan ang ekonomiya ng bansa dahil doon sa kanilang zero remittance na binabalak. Pakinggan po natin.
Mahalaga ang ambag ng OFW remittances sa ekonomiya ng bansa. Batay sa mga tala, nasa 10% ang ambag nito sa ating gross domestic product o GDP taon-taon. Kaya saludo po sa lahat po ng OFW, no? Kahit po yung mga magsisiro remittance, saludo pa rin. Kasi po kayo po yung mga bagong bayani. Real talk po yan, no? Real talk po tayo dito. Mahirap po yung ginagawa talaga ng mga OFW. Pero sana lang po, no? Yun nga yung sinasabi ko. Sasabihin na rin po dito na hindi po talaga maapektuhan ang ekonomiya ng bansa dahil po sa isang linggo nyong magsisiro remittance kayo. Kaya maging matalino po kayo imbis na ipadala nyo sa pamilya nyo para masaya sila, wala silang problema sa Pilipinas, meron silang pambayad ng bills, di ba? Itataod nyo pa dyan sa zero remittance na yan. Pamilya nyo ang magsasuffer, hindi ang gobyerno o hindi ang Pilipinas. Real talk po yan. Katumbas ito ng $38 billion remittances sa bansa. Gayunpaman, binigyang diin ng isang ekonomista na hindi makakaapekto ng malaki ang isinusulong na Zero Remittance Week ng ilan. Postponement lang yan. After 1 week, balik yung remittances. Baka doblein pa kasi nag-postpone ka na isang week, hahabol ka ng konti. Di ba? Yung sinabi niya rin pala, totoo, no? Di ba sabi nyo, postponement lang yan. Di ba? Pinospone mo lang yung pagpapadala mo nung isang linggo na yon. After ng 1 week, balik yung remittance, di ba? Baka doblehin mo pa. Kasi nga, syempre, di ba? Na-delay ka eh. Baka doblehin mo pa dahil nag-postpone ka ng isang linggo. Diba? Kaya hahabol ka. Siyempre hahabol ka eh. Siyempre matatambak yung bayarin ng iyong pamilya sa Pilipinas. Kaya dodoblehin mo yung bayad para hindi sila maputulan ng kuryente, tubig at kung ano-ano pa. Real talk po, di ba? So ang totality po nito na pinag-uusapan dito, mapeperwisyo lang ang iyong pamilya sa Pilipinas. Di ba? Kaya hindi po wais yung kanilang gagawin o ginagawa na yan. Di ba po? Kasasabi niya lang po, di ba? Postponement lang yan. 1 week lang kasi. Di ba? Sinampol ko sa inyo kanina, pwede pa siguro kung 1 buwan, 2 buwan yan. Pararamdaman talaga. Dahil syempre, malaki talaga rin ang ambag ng OFW sa remittance. Di ba? Sa GDP ng Pilipinas. Pero yung isang linggo, wala pong epekto yan. Ginagawa nyo lang tanga yung sarili nyo. Real talk po tayo dito. Kaya ang babala niya, mas magiging problema raw ito ng mga pamilya ng OFW na posibleng maapektuhan ng hindi pagpapadala ng sustento ng kanilang mga kaanak na nasa abroad. Di ba po? Yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, common sense na lang po pagaganahin natin dito eh. Hindi po patalinuhan eh. Di ba? Yung kanina ko pa sinasabi, ang mga pamilya nila ang mahihirapan, ang tunay na maapektuhan, hindi ang gobyernong Pilipino o hindi ang ekonomiya ng bansa. Di ba po? Kaya, kumbaga yung gagawin nilang to para masabi lang na nagsusuporta sila sa Duterte, yung mismo mga pamilya nila ang kanilang pinarurusahan. Di ba? Kaya dapat maging yung common sense natin, paganahin natin lagi. Hindi lagi yung puso. Hindi lagi yung pag-a-idolize sa mga taong wala namang ambag sa mga buhay nyo. Hindi naman si Duterte yung nag-apply para maging OFW ka. Di ba? Hindi naman siya yung nagpa-medical, hindi naman siya yung nangutang para lang makapasa ka dyan sa pagpunta mo ng abroad. Di ba? At kung makulong ka, tulad nung ginawa natin kanina na balita na 17 OFW sa Qatar ay nakulong, di ba? O, papiyansahan ka ba ni Digong? Di ba? Hindi. Ayan tayo eh, di ba? Mag-isip po kayo mabuti, wag niyong sayangin yung pagkakataon yung nasa abroad kayo. Marami pong gustong mag-abroad na hindi matanggap-tanggap. Wag niyong sayangin. Kayo nandiyan na kayo, samantalahin niyo na magtrabaho na kayo ng matiwasay dyan. Wag na kayong gumawa ng kahit anong kalokohan. Para rin po yan sa inyong mga pamilya. Pamilya nila ang maapektuhan, hindi naman yung yung taong gusto ayaw nila or yung taong gusto nilang pansinin sila. Bagamat hindi hahadlangan ng Malacanang ang ganitong pagkilos, may panawagan naman sila sa publiko, lalo na sa mga OFWs. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs. Ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Tama. Kami po ay kakampi. Dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan.
Inaasahang maraming OFWs ang pipiliing hindi makilahok dito. Tama. Dahil sa magiging epekto nito sa kani-kanilang pamilyang nandito sa bansa. Kung ikaw ay isang taong may pagmamahal sa pamilya mo, di ba? Hindi ka makikiparticipate sa ganito eh. Yung zero remittance na yan. Mas iisipin mo pa na mas magpadala ka pa ng pera lalo sa iyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kasi kailangan nila yan eh. Hindi po maapektuhan ng gobyernong PBBM sa gagawin yung zero remittance na yan. Hindi kayo mararamdaman. Baka nga hindi pa nga kayong ma-mention eh. Hindi kayo lahat eh. Alam nyo na yung gusto kong sabihin, di ba? Kaya dapat po maging matalino po kayo. At mag-isip kayong mabuti. Kasi po yung pamilya nyo po ang isasalalay nyo sa alanganin. Sa ginagawa nyo yan. Di ba? Kasi sabi lang kanina, hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa gagawin nyo na yan. Kawawa po yung mga pamilya nyo sa Pilipinas. Mula sa IBC. Ayun lang po, no, ate pong nagawa ng reaction video ang mga bidyong pinanood natin. Anong saloobin mo sa napanood natin? I-comment mo sa baba. Kahit anong comment pa yan, kung pro Duterte ka o anti-PBBM ka, mag-comment ka sa baba. At sana sa lahat po ng mga OFW nung huling sasabihin ko, mag-isip po kayo mabuti. Dapat isipin nyo, wag yung isa sa alang-alang inyong mga pamilya sa Pilipinas para lang sumamba sa mga tao na wala namang totoong ambag sa buhay nyo. Kung bakit kayo nasa abroad ay dahil po yan sa pagsisikap nyo. Paghirapan nyo po at pag-ingatan nyo ang mga posisyon nyo dyan sa bansang pinuntahan nyo dyan sa abroad. At sana maging matiwasay kayo at wag po kayong mabingit sa kahit anumang mga kalokohan o mga kadilimang pag-iisip. Kasi kayo po ay naghihirap po dyan sa bansang yan. Tulad po nung nangyari po nung sa 17 mga OFW, nasayang po ang kanilang pagpapagal o ang kanilang paghihirap dyan sa abroad. Nang dahil lang sa isang rally, nakulong sila at pwede silang magbayad ng 50,000 real at pwede silang makulong ng hanggang 3 taon. Naging pabigat pa sila sa gobyerno at lalo po sa kanilang mga pamilya. Kaya maging lesson po sa inyong lahat po ng mga OFW na wag po tayong basta-basta sasama sa mga gantong mga pagtitipon. Ayun lang po, no, wag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until next time, God bless and peace out. Bye.